What's up mga kabadyak? So dito ngayon ako para magbigay sa inyo ng konting information about sa mga gulong or size ng gulong. So meron tayong mga nilabas na ang bike na 26, may 27.5, may 29, may 700C at kung ano pa. So check natin ha. Alright, so ito yung 29er. So 29er diameter, ganito kalaki siya. Parang total na siya parang 700C. So same na ito. Ito yung on road na caliper type na 700C. Ito naman ang 27.5. So makita mo yung difference ng laki. At ito naman, 700C pa rin. Pero this type. Ang 26 o 26er na gulong or wheel size, ito ang laki. So isa-isa natin ha. Alright, itong 29er kasi, so since na pumasok na nito sa bagong ano na, pumasok na siya sa mundo ng bike, kasi before talaga ang malaking gulong ginagamit talaga sa pang road bike. Yun yung 700C. So ito yung 29, ito yung parang pang road bike ng mountain bike. So mostly yung gumagamit ito mga pang XC na bike. So makita mo yung diameter. Ang ganda kasi sa 29, kung compare mo sa 26, which is sabihin mo sa fast rolling, at the same time pag sagasa ng mga rock, ng mga bato, yun ang kagandaan sa kanya. May part din siya ng disadvantage, yung tipong sa cornering. Pero practice na lang talaga. Makuha mo na talaga yung cornering, makukuha mo talaga yung niya. So ito ang 29er. Nasa akin ngayon si Ruval na 135 SL. Right. Ito naman yung bago ngayon na 27.5 o tinatawag nilang 650D. So ito yung size naman ng gulong niya. Medyo maliit lang siya ng konti sa 29 kasi nga dahil 27.5 siya. Tapos ito yung mostly ginagamit ng mga technical talaga or sabihin natin mga pang enduro or DH. Pero papasok nila yung 29 eh. So mas komportable daw sila, mas masarap daw italon, mas masarap sa mga technical. So yun. Pero ngayon itong gamit yung nasa akin ngayon is pang XC. May pang XC din mga gumagamit na ng 27.5 pero more on talagang sabihin mo sa ano, komportable ka gamitin siya. Ito naka-XD drive. Ito naman ang 26er. So sabihin mo lipas na, pero may mga gumagamit pa rin ng mga 26er na wheelset. Kasi yung iba, parang mas gusto pa rin nila sa sinasabi nga daw sa mga Asian is mas komportable daw ang mga pang 26. Kasi malilit nga daw tayo. Well, depende na lang siguro sa pag-ride. Kasi may iba akong nakikita gumagamit ng 29er. Pero komportable pa rin. Like, sample na natin si Ariana, yung idol natin, di ba? Tipong komportable pag nira-ride kahit naka 29 siya. So ito yung 26. Masarap pa rin ang sabihin mo yung i-ride ang 26 kasi sabihin mo sa ahonan. Like yung inakyat ko dati, pumunta ako sa Kinabuan. Naka 26 lang ako noon kasi no choice, nanghiram lang sa tropa. Yun, ang sarap i-ahon kasi since na mas maliit ang diameter ng gulong, yung ratio ng gulong na ipinapadyak mo, mas maliit siyang ipadyak. Unlike sa 29, medyo malaking kakainin, pero depende rin sa lakas rin kasi yun eh. Kung malakas nga pumadyak naka 29, nasa tao pa rin. Kaya yun. So ito yung 26. Yeah. Then isa is yun, papasok na rin ang mga road bikes ngayon eh. Pumapasok na rin sila sa disc eh. So ito na yung mga bago ngayon. Since na dati is caliper,
at pinayagan na rin ng UCI na gumamit ang mga naka-disc ngayon, mga naka-road. Ngayon, nagpapasukan na ngayon na ina-apply nila parang hybrid type pa rin ng ano, ng pang-road. Ito yung mga disc type na naka-true axle na rin. Kita nyo? True axle na yan. So, ang true axle na ito, naka-10. 10 or 12. Hindi ko maano. So, ito yung 700C. So, pwede siyang, mostly ginagamit ito pang endurance. Basta mga ganito, medyo malaki-laki ng gulong. Meron yung pang road. Kasi ang mga pang road is mostly ginagamit pang 22 to 25C. Pag mag-endurance ka, more nasa 30 na yan. Medyo pag nagsi-CX ka na, papasok na yan sa 38 to 45. Depende. Pag touring, yan ay, magpapasok na sa 48. Naglalaro na yan ng 1.75. So, mga touring bike na yan. Medyo malaki-laki na siya. So, yan. Ito yung bago ngayon na disc. Ito na, pinakalas natin yung classic pa rin. Siyempre, hindi pa rin nawawala ang road na wheel size na 700C. So, ito yung caliper. So, kung compare mo kay disc, is much lighter pa rin ang caliper para malaman nyo. Kasi may iba talaga nagtatanong sabi mas maganda yung ano. Hindi, mali. Mas magaan pa rin talaga ang caliper. Ang compare na talaga natin dito sa power brake is mas masarap talaga ang disc. Kasi talagang kapit na kapit. Hindi katulad ng caliper. Sa power niya sa brake, medyo matagal pa kasi may ikot pa siya. Pero kung sabihin mo sa resistant ng heat, hindi masyadong umiinit yung caliper. Kasi naka-open lang siya, hindi katulad na itong disc. Since bumubuka na umipit-ipit lang ng ganito, may tendency na pag masyadong matagal mo binibrake, umiinit. Kasi one time nagsungay ako talagang nangamoy yung rotor namin. At number 1, huwag babasahin ng rotor pag mainit pa, okay? Lalambot yan. Okay. So, yun. I hope na nakatulong ko sa inyo uli mga kapadyak. Mga simple basic lang tayo para ma-idea yung lalo ng mga bagong mga cyclista ngayon. So, hanggang sa muli. Maraming sa panonood. Subscribe. And watch and follow my Facebook and Instagram. Okay guys?